Mystery parcel. Para po mas maintindihan natin kung ano ito, no? Kasama po natin si ASEC Amanda Nograles ng Consumer and Protection Group mula po sa DTI. Magandang umaga po, ASEC Amanda. Hello po. Good morning, DJ Chacha, Ted. Good morning po. Good morning, ma'am. Ito ma'am, explain muna natin para sa mga kapatid natin kagaya po ni Manong Ted. Ano nga daw po ba itong mystery parcel? Alam ko online ito na uso, pero ngayon even sa mga physical stores meron na rin. Opo, ang mystery parcel po, ang nakalap po namin ng mga report sa DTI, meron pong mga seller ng mga unclaimed parcels or mga balikbayan boxes na nakaseal pa. Ito yung mga inabandona or unclaimed na boxes. Tapos, kinokolekta nila to, tapos binabaratilyo, binebenta sa publiko. So, una, parang may bagsakan, nakalagay yung mga nakaseal na mga parcel, tapos mamimili yung mga mamimili doon, binebenta siya ng mura, tapos nagbabaka sakali yung mga tao na kapag nabuksan nila yung parcel, parang surprise, merong relo, or minsan may mga camera, may mga drone, may mga mamahaling item. So, mystery parcel siya kasi binibili siya sa murang halaga. Tapos, parang bonus, no, kapag merong mamahaling item sa loob ng parcel na yon. Oo. Kumbaga, inabandon na siya nung totoong nakabili at binebenta ulit sa ibang tao. Pero ito po ba ay legal? Pwede po ba itong gawin? Okay. Kapag itong mga mystery parcel na to ay check natin yung pinanggalingan ng mystery parcel. Meron po kaming nakuhang report na ang Bureau of Customs kasi pag naka-receive sila ng mga balikbayan box mula sa abroad, tapos hindi siya na-release dito sa yung paparoonan ng balikbayan box dahil hindi nagbayad ng tax, hindi nagbayad ng storage fee, yung mga kailangan bayaran. Kapag pumatak ng 1 year or mahigit, legal na isubasta ng Bureau of Customs itong mga balikbayan box at mga parcel na to sa publiko. So kapag doon ang galing itong mga mystery parcel na to, wala pong problema. Dahil legal po ang pagbili nitong mga sellers ng mystery parcel mula sa Bureau of Customs. Ang nagiging problema lang po yung sasabihin natin na illegal kapag yung mga mystery parcel na binebenta ng sellers ay galing sa nakaw or yung mga napuslit nila, yung minsan yung may mga warehouse tayo na nabubuksan nila yung mga parcel, nabubutasan, tapos kumukuha ng ilang sealed items, tapos yun po yung binebenta. So, dalawang klase po yung source ng mga mystery parcel, no? Yung legal na galing sa subasta sa Bureau of Customs, walang problema doon. Pero pag nanggaling po ito sa nakaw, yun po tayo magkakaproblema. Paano po nalalaman ngayon? Paano nyo tinitiktikan, no? Yung mga halimbawa po online shops para lang na nagbebenta po nito mga mystery parcel. Paano nyo nalalaman kung talagang po pwedeng maibenta or part nung sinasabi nyong pwedeng isubasta yung mga tinitindi nila as mystery parcel? Opo, kami po sa DTI, meron po kaming online monitoring unit at saka sa mga physical shops. Ini-inspect natin yan para sa mga items na pwedeng ibenta among many things, no? So, kapag sine-check namin kung lehitimo yung mga benta, kapag kunyari ito, sinubasta, hingi kami ng mga documentation. Usually, may proof yan na nanggaling yan sa auction sale ng Bureau of Customs. Kapag hindi nakapagbigay yung seller, kailangan gumawa ng further investigation para mapatunayan niya na talagang siya yung may-ari or siya ay authorized na magbenta nitong mga mystery parcel. Kapag hindi, pinapa-take down yung online shop or yung post ng seller with respect to that item. Yung mga physical sales naman po, kapag nadaanan niya ng DTI, syempre, i-check natin ang mga papeles ng mga items na binibenta nila. Just like any other na physical store na nadadaanan natin sa course of online sa monitoring natin. So, hindi naman po pala illegal basta meron tamang documents at kagaya nga niyan, ito po'y galing dun sa mga nasubasta sa customs. Opo, tama po yan. Basta so tayo kapag buyer, syempre alam na natin yung mga modus ng mga mystery parcel na yan. Kailangan warningan ng mga buyer na kapag bibili ng ganyan, humingi ng dokumento or kahit anong papeles mula doon sa seller para mapatunayan na talagang legal yung
pagbenta nitong seller nitong mga items na to. So kayo po mismo nakikipag-ugnayan na sa mga online shopping platforms dito sa Yes. patuloy po na pagbebenta nitong mga mystery parcels na ito? Yes. Opo, nate-take down po namin yan. Pero syempre kami po, limited lang din po ang resources. Kapag ang mga online buyers natin, may nakita po, pwede po nilang i-report yan sa amin sa DTI. DJ Chacha, idagdag ko lang din po yung isa pang issue, no? Mm-mm. So kapag ang buyer bumili nitong mga, yung doon tayo sa illegal, no? Yung mga nakaw na items na binebenta, yung buyer pwede siyang kasuhan under anti-fencing law natin. Kapag siya ay nakitaan na meron siyang hawak-hawak or meron in possession siya ng items na nakaw. Pangalawang issue na nakikita natin dyan, no? Kasi yung mga waybill na nakadikit dito sa mga mystery parcel na to, parang tinatakpan lang nila ng tape or nilalagyan lang ng itim na pinta, no? Sa amin, baka mayroong data privacy issue dyan kasi merong pangalan, address, at saka mga detalye ng isang tao kung sino man yung dapat makareceive nitong parcel. So medyo problematic siya, no? Kapag lalo na yung mga nakaw at hindi valid na pagbenta nitong mga mystery parcel. So at least mas malinaw po ngayon. Ito naman ay hindi illegal kung may mga maipapakita ng dokumento na ito po ay galing talaga sa subasta. Pero para nga sa mga nanonood sa atin ngayon, maging ano na lang sila, no, cautious din po sa pagbili online. Kasi usong-uso po ito ngayon, kagaya ng nasabi nyo kanina, mura nila bibilin tapos pwedeng mas mahal yung laman ng mystery box or mystery parcel na iyan. Hindi ito ipinagbabawal as long as may mga documents po, mga kapatid. Pero Asek Amanda, nag-ikot na rin po ba kayo sa mga physical stores, halimbawa sari-sari store, kung meron ng mga nagbebenta na ganito at kung marami na rin po? So far po kasi ang sakop natin yung mga mga department store, mga main shop po, no. Pero yung mga baratilyo po, usually hindi po yan nasasakop sa regular monitoring natin. Gayunpaman, pag meron po kaming reports or may nadaanan kami na ganyan, na-check na rin natin yan kasi consumer issue rin po yan. Kaya lang hindi nga po ito sakop ng DTI. Opo, yung sa regular na monitoring natin. Kasi nga parang kakaiba siya, hindi siya regular na nangyayari. Hindi siya usual. Tapos ma'am, yung isa rin po, actually very problematic tong issue, no? Yung mystery parcel ay balikbayan box. Oo, ito yung nag-trending. Po namin Oo, kasi kawawa naman yung may-ari nun. Usually, yung mga na nagiging mystery parcel, ang pinanggagalingan yan, sabihin basta ng Bureau of Customs, merong totoong may-ari yan na dapat makakuha niyan. Ang problema lang, hindi nabayaran yung tax, hindi nabayaran yung duties or yung storage fees. So minsan nakaka-receive kami sa DTI ng mga naghahabol nitong mga mystery parcel. So nahirapan din kami kasi nga kailangan ang advice natin kapag magpapadala mula abroad papuntang Pilipinas, kailangan mangontrata lang doon sa accredited ng DTI na freight forwarders. Base sa mga report namin, itong mga mystery parcel na to, ito yung mga nangongontrata sa hindi accredited na freight forwarders. Tapos nade-declare as lost yung parcel, yung balikbayan box. Kaya nga nasasama siya dito sa mga auction sale ng Bureau of Customs. Last na lang po ha, bago ko po ibigay kay Manong Ted. Tuloy mo lang. Tuloy ko lang. Tuloy mo sige. lang. Kami, natututo kami sa pinag-uusapan ninyo. Ito pong nag-trending last time na balikbayan box na binili no ng isang nag-upload ng video. Na-trace nyo na po ba kung talagang ito ay part ng subasta ng customs or baka nga po hindi naman? Yung mga ganong klase ng eksena? Opo, yun po kailangan po i-raise sa amin as an official complaint or a report. Parang i-check ko lang po ma'am, pero itong nag-trending na to hindi pa po na i-report sa amin sa DTI. Wala kung pang makakuha report. po sana kami ng detalye. Pero madali lang po i-verify yan sa Bureau of Customs kasi meron naman pong mga dokumento. Oo. At yung pong nabanggit nyo kanina, kung sa customs, pag hindi nakuha nung talagang receiver ng more than a year, pwede na isubasta. Pag sa online, ma'am, kung paulit-ulit nagde-deliver yung courier, ganun din po ba? 1 year din dapat at least bago po pwedeng ibenta ng mga platforms?
Iba naman po yung yung sitwasyon diyan. Nawala. Online. Oo. Sige po, medyo naputol lang kayo, Asek. Opo. Sorry po. Kapag Oo. online, kapag halimbawa po, iba naman po ata ang rule kapag may in-order tayo online, no? Halimbawa, may in-order ka online, fully paid na yung item, no? Tapos, hindi pa na-deliver sa'yo nung seller yung item. Kumbaga, parang habang hindi na-deliver sa buyer yung item, pwede mong singilin yung seller na i-deliver sa yung item. Kumbaga, yung ownership hindi pa natatransfer sa iyo ng item. Meron pa ring obligasyon yung seller na mag-deliver sa iyo. Ngayon, kung ilang beses na siyang bumabalik sa bahay mo tapos hindi mo talaga tinatanggap yung item, masasabi na ni seller na ang fault, ang may sala, yung buyer na ayaw tanggapin yung item. Kapag ganon, pwede na sigurong maglagay ng term yung seller na kumbaga, yung delay ng pag-deliver ay dahilan na nung buyer. So, kapag nawala yung item, nasa buyer na yung loss nun. Yan ay kung bayad na. Pero pag cash on delivery, tas paulit-ulit dinideliver ng seller at hindi tinatanggap or hindi nabayaran nung receiver, pwede na itong ibenta as mystery parcel nung seller. Opo, pero dun po sa lagay ni buyer, wala naman pong nawala sa kanya dahil hindi po siya nagbayad. Si seller naman po, hindi naman po siya nakatanggap ng pera. So kung tutuusin, sa kanya pa rin yung stock. Ayan, at least mas malinaw po ngayon, ano? Kasi sobrang talamak po talagang bentahan yan dahil nga yung iba nakakatsamba eh. Minsan parang 40 pesos lang ang babayaran mo pero yung halaga nung mystery box umaabot ng 200 to 300 pesos. Kumbaga parang swertihan din, ano? Opo, yung iba nga may alahas pa. May mga sing-sing, bracelet, mga ganyan po na mamahalin. Ma'am, may actual na ho ba? Sorry, I'm just listening sa inyo pong talastasan ni Chacha. May actual na ho bang apprehension dito? Wala pa? Ang sa amin po sa DTI, wala pa po kaming nare-report sa amin or nahuhuli dun sa yung halimbawa yung mga nakaw na item or yung mga reklamo nila tungkol sa mga mystery parcel, no? Kasi sa amin sa DTI, magiging reklamo dyan. Halimbawa, sinabi ng seller na, naku, ang laman yan, alahas, buksan mo, mystery. Mystery kung anong klaseng alahas. Tapos biglang pag binuksan, bato. Doon po papasok tayo sa deceptive sale na pwede natin kasuhan sa DTI. Pero yung sa, let's say, kung nakaw na item, criminal case po yan. So, ire-refer po yan ng DTI for proper filing of criminal charges. Pero you are now receiving or have you received any report on this? Actual na complaint po, ma'am? Wala pa po. Regarding mga mystery parcel, wala pa po. So itong ating ugnayan, babala lang ho muna. But kasi kung kayo po ay may reklamo, magsumbong sa DTI. Opo, tama po yan. Tatanggapin naman namin yung complaint. Pag hindi po, wala po sa mandato namin, maire-refer naman po natin yan. Opo, pero kayo po mismo nakaka-obserba na ito ho ngayon ay nangyayari na nga po, no? Na merong mga hindi alam kung saan yung source pero ibinebenta po online. Hindi, yung nakikita po namin sa online, yan po pinapa-take down na natin yan. Pag may nakita po ang DTI na yung unverified yung source ng item, automatic po yan, pinapa-take down na natin yan. Minsan, nag-show cause order na po tayo dyan kasi, hindi na-prove ng seller yung ownership over the item. Okay, pero yun nga din po ang tanong, kung ito'y balikbayan box, no? At napunta doon sa mga hindi naman may-ari nito, kaninong burden of proof yung pong pag-establish ng legality ng possession ng box? Yung box po, kapag itong box na to ay nabenta sa isang valid auction sale ng Bureau of Customs, walang problema. Yung nakabili, walang problema. Siya na po yung may-ari nun, kahit anong gusto niyang gawin doon, pwede niyang ibenta. So, wala pong problema doon. Yun po yung sinasabi namin sa DTI. Kasi po, ang general rule po yung mga storage at warehouse po ng Bureau of Customs, wala naman po talagang problema. So hindi po usual na pangyayari na mga nakaw na balikbayan box yung benta. Opo. Nakaw na balikbayan box yung ibinebenta, meaning nakalabas doon sa pantalan ng hindi po dumaan sa legal na auction ng Bureau of Customs.
Opo, opo. Pero yun po, kailangan patunayan yan. Yan lang po yung sinasabi natin na kailangan pag-ingatan. So dito malaking papel ng Bureau of Customs kasi hindi dapat nakalalabas sa kanilang pantalan, sa kanilang mga bodega, yung mga inabandonang na mga boxes na subject for auction. Tama po yan, tama po yan. Kaya nga Opo. po ang warning natin, kasi nga po, yung para po sa mga buyer na maging mapanuri, bago bumili ng mga ganito, i-check lang kasi nga po, hindi siya usual na pagbebenta, no? So, meron ding part ang ating buyer na kailangan i-check nila yung papeles, kung saan ang galing, yung mga items na binibili nila. Okay, sige po. So para malinaw din yan na dito ang may papel din po dito yung customs kasi nga kapag pinag-uusapan na itong mga parcel na idinadaan sa aduana, hindi dapat nakalalabas yan sa kanila pong mga bodega. Oo. At ano ang inyo bang kaugnayan dito ang taga-BOC? Kami po, pag meron pong actual complaint na po, no? Pero so far, wala pa po kaming nare-receive. Ang mga nakikita natin, yung mga reports na ito nga po yung pagbebenta. Pero yung as to the merong nakaw na isang buong balikbayan box or mga nakaw na parcel, wala pa pong actual case or complaint na ganyan po yung naparating sa amin. Okay, sige po. Di ba may mabanggit ko lang Ma'am Asek, di ba may mga palabas dati sa television yung storage wars? Di ba yung may mga storage, no? May mga bodega na inabandona tapos magsusubasta kayo doon, di ba? Kung ano kung ano yung laman noon at bahala na kung mas mapalad ka, may makuha kang mamahalin doon. Dito ho ba may ganyan din na mga storage po na sinusubasta at pwede ho bang ibenta rin yung nangyayari po ba ito sa atin ganitong setting? Opo, wala pa po kaming nababalitaan na parang yung mismong buong warehouse, no, yung storage. Meron pong parang napanood ko nga yan sa TV, Ted, no. Pero wala pa kaming nabalitaan po dito sa Pilipinas na mga ganyan. Pero ganun ulit po tayo ang rule natin kapag ang seller validly acquired niya tong mga items na binibenta niya, wala pong dahilan para pahinto yung pagbebenta niya nitong items niya. Okay, sige po. So ma'am, salamat po na marami sa inyo pong paliwanag. Ito po yung napaka-importante para po sa kaalaman ng ating pong mga kababayan sa panahong ito na napakarami pong alam nyo na, no? Napakarami pong hindi po naman dapat nangyayari ng mga bentahan ng mga produktong ito online. Salamat po sa inyo, Asek. Thank you po. Thank you. Good morning po, Ted, DJ Chacha. And thank you so much, Asek Amanda Nograles, ang Consumer and Protection Group Head ng DTI sa Mystery Parcel. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.